Thank you, Jesus. What a way to start the year. Mabuti ang Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo kung paano niyo daw uumpisahan ang taon, ganun ang inyong buong taon. Kaya nilalagay natin ang Vision Sunday sa umpisa para makita natin agad, magkaroon tayo ng pangitain kung ano ang hinaharap natin para sa taong ito. Kaya wag nating gawing ang taong ito'y parang antok na antok kayo. Nakapag-almusal ba kayo? Do I hear an amen? Praise the Lord. New year, new heights. And today we want to know what's in God's heart for us, Cornerstone Philippines. Ano ang para sa atin ngayong taon na ito? You know, every year, I always say this, taon-taon, tuwing bagong taon, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pangitain. And it never fails. It's not just a word that we think are beautiful words or powerful words, but it really sets a template for us all. Nilalagay ng Panginoon ng direksyon para sa atin. Mas aangat tayo this year, and you can see the word here at my back. It says, elevate. Yan ang ating tema para sa taong 2026. After the open door season, God is promoting us to greater heights. God wants us to elevate. Alam nyo, tuwing January, merong tinatawag na New Year energy. Kaya January pa lang, nakikita natin sa pagbungad ng taon, makikita nyo, mas maraming attendance. Pag January, ang galing nating umattend sa church. Kompleto ang attendance. Meron kang Bible reading plan, sinusundan ninyo. Mag-e-enroll ka sa gym, may membership sa gym. Mag-start kayo ng New Year's resolution at alam ko number 1 sa listahan nyo, mag-diet. Yes. At natutupad yan hanggang January 15. May time limit. Pero by February, baka po napapansin ninyo, ang prayer request na natin ganito, Lord, tulungan mo po akong tapusin ang nasimulan ko. Anong meron na simulan sa inyo ng January? But you see, this is not just another year for us. This is our Vision Sunday. And this is the year God is calling us to elevate. Not just elevate in income, not just elevate in position, not just elevate on the increase on your followers in social media, but God is calling us to elevate in our faith. To elevate in our walk, to elevate our church, to elevate our impact sa mga nasa paligid natin. God is calling us up. Can you say that to yourself? God is calling me up. Ang sabi po sa Habakkuk chapter 3 verse 19, and this will be our main text for the whole year. Ang sabi sa talata, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Nilagay tayo ng Panginoon, gaya ng mga paa ang isang, ano nga ang Tagalog ng deer? Usa. Tagalog na iya. Yung usa, binigyan tayo ng Panginoon na kagaya ng kanyang mga paa. Notice, ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng paang gaya ng isang usa, not to stay where you are para safe. Because God wants to make us like a deer, and He said in the verse that He will enable you to tread on the heights. Tayo ay may pag-angat, tayo ay may pagsulong paakyat sa bundok. And God is calling us there. Hindi where you are, where you feel safe. He says, I will enable you to tread on the heights. And God is not just calling us to survive like how we did in 2025, like many of us did. He is calling you to climb. He is not just calling you to survive 2026 and say, oh, I barely got there. Nandito ako, nakarating ako. Yung iba nagsabi, nung natapos ang 2025, ang pinagpapasalamat ko lang kay Lord, at least nakarating ako nang natapos ko ang 2025. But today, this year, God is telling us not just to survive, but to climb higher. Alam niyo po yung bundok, makita natin dito sa ating stage design. Palakpakan natin ang ating faithful na mga stage design teams led by Brother Jamir.
The mountain is steep. The mountain is high. And the mountain can be very, very intimidating. Parang nakakatakot umakyat sa bundok. Hindi po ako hindi ako hiker. Hindi ako mahilig mag-trek. Pero naalala niyo po nung nakaraang linggo sa mga umattend last Sunday, I shared to you the dream of one of our pastors. And she said in the dream, she saw yung isang eagle na nagland, dinala tayo ng Panginoon sa isang lugar. At ang sabi ng Panginoon, what do you see? At tinanong si PK, what do you see? At ang nakikita ay kabundukan. At ang sabi ni PK, matarik, mataas. Pero dahil naka-harness, God is enabling us, God will send help. Nakakayanin ang pag-akyat ng bundok. Kayang akyatin. This is the message for you. Kaya mong akyatin. Amen? But you see, let's be honest. When God shows us His vision, when God shows us a direction, minsan ang reaction natin, Lord, parang ang taas naman yung bundok na yan. Because mountains are designed to be steep. Pag tiningnan nyo ang bundok, tinitingnan nyo pa lang, parang napapagod na kayong akyatin. Nakakapawis, nakakahingal. Pero pag nirelate nyo to sa isang kotse, halimbawa, yung isang lumang sasakyan na aakyat sa Baguio, sino po dito ang mga nakaakyat na sa Baguio? Ang kadalasan, ang gamit ninyo ay sumakay kayo ng Victory Liner. Pero yung mga ibang nagdadala ng sasakyan, tapos ang dala ninyo yung lumang sasakyan at aakyat kayo sa matarik na bundok, sasabihin ninyo na sasakyan, kaya pa to, kaya pa to. Tapos biglang pagpaakyat na ang sasabihin sa ng makina, ayoko na. Hindi kaya. Parang ganun tayo minsan. Because some of us, when we enter 2026, we carry financial pressure, meron tayong family challenges. Hindi naman natin sinasabing pagpasok natin ng taon na ito, wala na na-solve na lahat ng problema at iniwan nating lahat sa 2025. Some of you may be experiencing ministry fatigue. Meron kayong personal doubts. Pero ang sabi ng Panginoon pa rin sa'yo, let's go higher. Pero ang sagot mo kay Lord, Lord, pwede bang flat muna? Wala munang paahon. Ayokong umahon. Gusto ko yung saktuhan lang. Kasi marami sa atin, gusto natin naman tong word na to elevate. Sino ba dito ang ayaw umangat? Sinong ayaw umangat? Wala. Pero pag nagtanong ako, sinong gustong umangat? O sige, ayaw nyo ha. Sinong gustong umangat? Alam nyo, gusto natin lahat makarating sa mataas na palapag. Pero yung iba ang gusto gumamit ng elevator. Pero ayaw ng hagdan. Isa na ako ron. Sabi nga ni Kung Fu Panda, I hate stairs. Ayaw natin ng hagdan. Sinasabi natin lagi sa Panginoon, Lord, bless me, pero ayaw natin ng proseso. You say, Lord, use me, gamitin mo ko, pero ayaw mo ng stretching. Ayaw mong hinihila ka. Ayaw mong may binabago ang Panginoon sa iyo. But listen to this, there is no shortcut to spiritual elevation. Because God is going to develop us as we climb. Sabi sa Psalm 18 verse 33, this is the perfect combo para dun sa text natin sa Habakkuk. Sabi sa Psalms, He makes my feet like the feet of a deer and He causes me to stand on the heights. Alam niyo po ang isang usa, He is not the biggest animal. Kasi ano ba ang pinakamalaking hayop? Elepante o marami pang iba. Ano ang pinakamalakas na hayop? Meron ding strongest animal at hindi usa yun. Hindi rin siya ang pinakamalakas umatungal. But the deer survives on the mountain. Ang elepante hindi magso-survive sa mountain. Kahit ang leon, hindi siya magso-survive dun sa slopes ng mountain. But the deer survives on the mountain. Why? Kasi yung hooves niya, yung kanyang mga paa is designed for the edge. Designed siya na kahit nandun siya sa bingit ng bangin, kaya niya doong tumayo.
Habang ang ibang animals, ang ibang hayop, nadudulas, natatakot, umaatras, ang usa, ang illustration sa kanya, the deer is sure-footed. He is balanced, he is confident. You see, listen to this church. I know a lot of you are afraid that you said, oh, ang word sa akin ni Lord to step on the edge. But God did not bring you to the edge to make you fall. Hindi niya hahayaan na dadaling ka niya doon para lang ikay malaglag. He brought you there because He designed you to stand there. Amen? Yung marami sa atin gustong umakyat, ang gamit natin is what we called the chinelas faith. Meron tayong pananampalataya, pero parang chinelas lang. Kaya pag madulas, ang laging sagot natin kay Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ang dulas? Islander naman yung chinelas ko. Ang yabang mo pa, Lord, Nike to. Original. Sabi ng mga bata, pagka daw tumutunog, original. Pero ang gamit natin, chinelas, madulas. But God secures our faith. He wants us not to wear like chinelas faith, but mountain climbing faith. Uri ng pananampalataya na kayang umakyat sa kabundukan. God secures our step. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 says, trust in the Lord with all your heart and He will make your paths straight. Pag sinabing elevate, hindi ibig sabihin walang panganib. Hindi sinabing walang panganib. Pero pag tinawag ka ng Panginoong umangat, pag binigay sa iyo ng Panginoon ang salitang elevate, He would like to tell you that He is in control. Amen? Oo, merong panganib, may risk, may fear, may uncertainty, but you see, your steps are ordered by God. Your footing is going to be secured. And your climb is going to be supervised by heaven itself. Bakit tayo dinadala ng Panginoon dun sa taas ng bundok? At hindi lang basta sa taas ng bundok, sa gilid ng bundok. Kasi iniiwas niya tayo sa mga predators, sa mga maninila. Yung isa pong usa, kaya siya pupunta dito sa gilid, dito siya sa may gilid, dyan sa tumatawid. At ang sabi sa talata, ang kanyang mga paa ay nilagay doon, dinisenyo para hindi siya madulas. Pero ang mga hayop ay gusto siyang kainin. Kaya doon siya magtatago, doon siya kakapit, kasi hindi siya masusundaan ng mga predators doon. If he stays low, pag nandyan lang siya sa kaparangan, nandyan lang siya sa paanan ng bundok, madali po siyang makakain ng mga leyon at ng mga sino pang pwedeng manila. Parang sa atin, if we stay low, if we stay on the ground and you don't take heed of the call to climb up higher, you will continue to compromise. On low ground, there are old habits. There are toxic relationships around you. Kahit mga kaibigan mo, pwedeng napaka-toxic. Kaya ang sabi dun sa inawit natin kanina, and he said, come up higher, so now here I am. And then the next line says, leaving all behind me, everything that pulls me. Iniiwan sa paanan ng bundok ang mga bagay na makakapagpabigat at makakapagpabagal at makahihila sa iyo sa pananatili sa paanan ng bundok at hindi umakyat paangat. Because on the higher ground, there is clarity. Mas nakikita mo ng maayos dahil may mas maganda kang perspective. And the protection of God is with you as you climb up higher. You see, God is elevating you not to punish you, but to protect you. Gusto kang ingatan ng Panginoon because a lot of things cannot flow on the higher ground. Kaya kailangan iwan sa baba. Alam niyo yung crab mentality? Dito sikat ang mga Pinoy. Kung bakit ba naman
ang crab mentality. Sa crab mentality, kapag umaangat ka, ang sasabihin sa'yo ng iyong mga kaibigan o mga tao sa paligid mo, uy, ang yabang mo na ah. Dati ka lang ganito eh, dati ka lang nagtitinda ng ice candy sa labas, tapos ngayon, may sarili kang freezer, angat yarn. Ang dami na nating mga hanash, na kapag nakapasok ka lang sa magandang kumpanya, halimbawa, tapos ang required sa'yo ay mag-as long as sleeve, tapos may necktie. Tapos ang sasabihin sa'yo, paglabas mo, sabihin ng kapitbahay, oy, Bisor yarn. Kailangan naka-necktie. Ganyan ang crab mentality. Pero inuutusan tayo ng Panginoon, gaya ng isa ring talangka, huwag kang manatili doon sa balde. Umalis ka doon. Umalis ka dyan. God is calling us higher. And this year as a church, we are going to elevate. We are going to elevate in our prayer life. We are going to elevate in our discipleship. We are going to elevate in our unity. We are going to elevate in our mission. And this is the good news because we are not going to climb alone. We are going to climb together. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sama-sama tayong aangat. Amen. So when you feel like stopping, nasa paangat ka na, umaabante ka at parang gusto mong huminto, tumingin ka doon sa paligid mo at makikita mo yung ibang nagpapatuloy na umangat kahit pa ang dami rin nilang sakit. Despite their pains, despite their struggles, despite their challenges, they want to keep pressing on and let that bring an encouragement to you. Kasi yung iba, pagod na first Sunday pa lang. You see, you don't have to run fast uphill. Pag tayo'y umaakyat sa bundok, hindi po yan para kang nagsisprint. Hindi po pabilisan ng takbo dyan. Pag umaakyat tayo ng bundok, we take careful steps. And I believe, a lot of you needs to hear this. God is not rushing you. But God wants to strengthen your feet. God wants to strengthen you. And so, church, receive these declarations. This year, you will not slip. Hindi ka madudulas ngayong taon. Take that and say, Lord, help me. I'm not going to slip. And today we declare that this year is not a year for you to quit. This year is not a year for you to just settle for second best. But this is the year that God will strengthen your steps because you are built for the climb. And so I want us to fix our eyes upward. Hebrews chapter 12 verses 1 to 2 says, Therefore we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Two things from this verse. Take off the weight. Yung mga hindi mo kailangan para sa taong ito, iwan mo. Hindi mo kailangan yang opa na yan, iwan mo. Hindi mo kailangan yang mama mo na yan, hindi yung mamang nanay mo ha, kundi yung gina-girlfriend mo, nililigawan mo, pero nahihila ka pababa, hindi mo siya kailangan sa biyahe mong ito, iwan mo. Hindi mo kailangan yang mga alalahanin na yan, iwan mo. Hindi mo kailangan yang mga maling bisyo, iwan mo. Hindi mo kailangan yang maling pag-uugali, iwan mo. Hindi mo kailangan yang mga maling kaibigan, iwan mo. Take off the weight. Fix your eyes. Number 2 is fix your eyes on Jesus. You see, you have to take the next step. Kahit pa matarik yung bundok,
Pag akyat nyo po sa taas, the view is worth it. Napakaganda ng tanawin. At ang pinakamahalaga sa lahat, God is with you. Kasi church, we are going to move forward as one body. We are going to climb up higher. We are going to elevate. Amen? And before we climb higher, before we take the next step, we must remember why we can elevate at all. Bakit ba tayo may kakayanang umangat? Bakit tayo may kakayanang umakbang paakyat sa bundok? Because someone already climbed the mountain for us, and that is Jesus. Every elevation begins at the foot of the cross. Kaya kanina yung huling inawit natin, it just speaks so much to my heart. That there is no higher calling, no greater honor than to bow at the feet of Jesus. Bow at His throne. Walang pinakamataas na panawagan, walang pinakamataas na propesyon, walang pinakamataas na bagay na pwede mong abutin. Ang pinakamataas na pwede nating puntahan ay ang paanan ni Jesus. Every elevation begins there. Dahil si Jesus, hindi niya pinili ang madaling daanan. Ang kanyang ginawa, inakyat niya rin yung Kalbaryo. He climbed Calvary. And when He climbed Calvary, He was not wearing hiking shoes, you see? Hindi rin siya may strong legs nung panahon na yon. But what He did was He climbed Calvary carrying the cross. Ang bit-bit niya, krus. Napakatarik ng bundok, ang kanyang dinadalang sakit ay totoo. The pain was real. He was carrying the cross and the cost was very heavy. Yet He climbed. Yet He pursued. Yet He kept stepping forward. Why? So that we can stand. So that we can stand on thread on the edge. I'd like to call the leaders to distribute the elements of communion. At gusto po nating umpisahan ang taon na ito nang inaalala ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So that we can have the strength to climb up the mountain, we can have the strength to elevate. Hintayin po ninyo where you are. The elements of communion will be given to you. Tech. Can we ask the tech to give us background music, please? Tonti. Background music. Iba yung niyo si Toto. Kumuha ka. Meron ka na. Kumuha ka. DJ. Meron na. Meron na po ako. Meron na po. Nakakuha na rin ata sila before pa. Meron na kayo? Lahat meron na. Meron ka na din. Those who don't have their elements yet, can you raise your hands para po mabigyan kayo where you are?
Tumayo po tayong lahat. Everybody has their elements already. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ito po ang simbolo ng katawan ng Panginoon, and it has been broken so that you can be strengthened. Yung iba po sa inyo, pumasok ang taon na ito, and some of you came, stepped into 2026 tired. Pagod kayo sa responsibilities, pagod kayo sa pamilya, pagod kayo sa ministry, pagod na kayo sa buhay. At ang sabi ng Panginoon sa atin, "Take, eat, this is my body. And this is the strength for you to climb." Let's partake of the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ito po ang simbolo ng banal na dugo ng Panginoon, Panginoong Jesus sa atin. And what it gives is security for our steps. As the cup represents His blood, on the mountain, hindi nating sinasabing we are going to be so fearless na talagang parang wala ng katatakutan. But what we are going to say as we climb up the mountain, I am forgiven. I am forgiven by God. I am covered by the blood of Jesus. I am secured. Kaya kahit ikaw pa ay madapa along the way, His blood speaks mercy. Kahabagan ng Diyos. Kung hindi ka sigurado sa mga hakbang mo paakyat ng bundok, His blood declares victory. And so this is our declaration today for us all. Today we declare that we will not climb in guilt. We will not climb in shame. But we will climb covered by the grace of God. Let's take the cup together. Lord Jesus, thank you for going before us. And thank you for paying the price. Lord, as we elevate, we anchor ourselves in you. We pray that you strengthen us in Jesus' name, that you will secure our steps, all for the glory of the one true King. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Come on, let's sing this song, church.